초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Nagising na lang ako nang may marinig akong ugong ng sasakyan sa labas. I blinked a couple of times hanggang sa naalala kong nasaan ako. Nasa kubo pa rin ako at nakatulog pala dala siguro ng matinding pagod at pag-iyak. I roamed my house inside the hut. I was looking for Zyron pero wala siya sa loob. Hinihintay ko siyang umuwi kagabi pero hindi ko na pala nakayanan ang antok. Madilim na sa labas pero sinasabi ng relo ko na alas 4 na ng umaga. Hindi ba siya umuwi? Napayo ko na lang ako nang maalala ko ang sinabi niya na pagkatapos ng lahat ng ito, hindi na talaga siya manggugulo. Basta sabihin ko lang na hindi na siya mahal. At iyon nga ang sinabi ko. Masakit. Sobrang sakit. Pero tama nga siguro ang ginawa ko. Hanggang sa dito na lang talaga kami. Napatayo ako nang may kumatok sa kahoy na pinto. Agad kong binuksan na yun sa pag-aakalang si Zyron. Pero hindi siya. Nandito na po ang kotse niyo, ma'am. Maayos na rin po. Sabi ng lalaking nakasuot ng suit. Sa likod naman niya ay isang lalaki ulit na parehas sila ng suot. Zyron's man. Ganun ba? Sige, salamat. Iyon na lang ang nasabi ko. Hindi ko alam kung bakit para akong nanlumo kasi hindi na ulit siya bumalik pa. Pero bago siya umalis ay nagsalita ulit siya. Si Zyron ba ang nag-utos sa inyong dalhin ang kotse ko rito? Yes, ma'am. Si Mr. Oliver po ang nag-utos. Tumango ako. Nasaan siya? Hindi siya umuwi dito. Buong gabi ba siyang naghahanap ng signal? Nagsimula na siya sa sinabi niya. Hindi ba siya nagpapakita? Damn, it hurts. Nakalis na po, ma'am. Simula nang maayos ang kotse niyo kanina lang at pinapasabi ni Mr. Oliver na hindi niya raw kayo hinihintay na magising dahil may pupuntahan pa siya. Tumango na lang ulit ako. Naghanap nga talaga ng signal para humingi ng tulong at hindi na nakabalik pa. Nauna na siyang umalis. Sige, salamat. Ako nang bahala. We'll follow you, ma'am, hanggang sa makarating kayo sa syudad. Nagsalita ang tao sa likod. Hindi, okay na ako. You can go home. Salamat. We can't defy the boss order, ma'am. Kabilin-bilinan po sa amin na susundin kayo hanggang sa masigurado naming ligtas kayong makakauwi. Napabuntong hininga na lang ako. Wala na akong magagawa tungkol doon. Mukhang hindi naman ako susundin ng mga ito. Fine, I said. At pumasok ulit sa loob para kunin ang sapatos kong nasa lamesa. He's gone. He didn't say goodbye to me anymore. And will never cross paths again. Just like what he said. Parang may tumusok na ilang punyal sa puso ko. Gusto ko to, kaya panindigan ko. Nakaya ko nga ang sakit noon. Nakakaya ko ulit ngayon. May dala pa silang isang kotse. Siguro ginamit ng isa habang yung isa ay minaneho ang kotse ko. Napahawak na lang ako sa coat na nakasuot pa rin sa akin dahil sa lamig ng hangin. Pagpasok ko sa kotse ay nandun na ang cellphone at force ko sa passenger seat. Agad kong inopen ang cellphone ko at ilang missed calls ang nandun mula kay mama, papa at Amira. Hindi naman ganito karami ang tawag na man pero bigla akong kinabahan. May masabang nangyari? Without opening the message, I called my mother habang nagmamaneho ako ngayon. Ni-loudspeaker ko na lang iyon. Sa pangatlong ring ay sinagot na rin niya ito. Ma, Kiana anak, mabuti naman. At tumawag ka na. Nasaan ka na ba anak?
kagabi pa kami nag-aalala sa'yo. Okay ka lang ba? Sunod-sunod na tanong ni Mama. Ma, I'm sorry. Pag-uwi ko na lang tsaka ko sasabihin, kumusta po si Kiara, Ma? Tanong ko agad. Kiana, kaya nga rin kami tumawag sa'yo ng ilang beses kasi sinugo namin siya sa hospital kagabi pa. She's not well. Hindi siya makahinga at mataas ang lagnat kagabi. Sabi ko na nga ba eh. Kaya ako kinabahan ng ganito ngayon. Yung anak ko nasa hospital. Pinilit kong kumalma kahit gusto ko nang paliparin ang kotse ko ngayon. I bit my lip to stop myself from sobbing. Ma, kumusta na po siya ngayon? Hikbi ko. Oh God, let her be okay. Let my daughter be okay. Naka-oxygen siya, anak. Ganon pa rin, hindi mo mama ang lagnat. Oh no, Kiara ko. Hintayin mo si Mama, okay? Mama, didiretso na agad ako dyan. Saang ospital ba yan? Medical Center, anak. O sige, mag-iingat ka, okay? Magiging okay din sa Kiara. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Tumangotangwa ko habang umiiyak ng tahimik. Sige ma, pakisabi sa anak ko, pupunta na ako dyan. Si Akira pala ma, nasaan po siya? Nasa papa mo anak. Nasa bahay silang dalawa. Pinauwi ko na rin sila kagabi at baka ko nga mapano pa si Akira sa ospital. Okay po ma, malapit na ako. Sige kaya na, mag-iingat ka. Doon ko na pinatay ang tawag. Shit, nasa tabi sana ako ng akala ko ngayong oras na yun. Bakit pa kasi ko sumabay sa muntik na akong madukot? Ilang minuto na lang ulit ang biyahe at nakarating na rin ako sa ospital na sinabi ni Mama. Tinanong ko agad ang front desk kung nasaan ang room ng anak ko. Agad akong naglakad ng mabilis papunta doon kahit na pinagtitinginan ako ng ilan dahil sa suot kong gown at siguro magulong make-up dahil sa pag-iyak kagabi at ngayon. Pero wala na akong pakialam. Binuksan ko kaagad ang pinto at napatayo si Mama tsaka niya ako niyakap. Anak, anong nangyari sa'yo? Okay lang ako ma. Humiwalay ako sa yakap niya at dumiretso sa anak kong nakahiga sa kama. Natutulog, may dextrose at may oxygen mask. Napayak na lang ulit ako. Awang-awa ako sa anak ko. I heard her hand and kissed her forehead. Baby Kiara, nandito na si Mama. I whispered, I'm sorry anak, I'm sorry. Nararamdaman ko namang lumapit si Mama sa akin at niyakap ako mula sa gilid. Mamaya pa, malalaman ang result ng test na ginawa sa kanya anak. Tumango ako. Hindi naman ganito kalala dati, pero bakit ngayon na-confine na ang anak ko? Kung pwede lang, nasa akin na lang lahat. Ng sakit ng nararamdaman niya, hindi ko kayang makitang nasasaktan ng anak ko. Yes, we go to hospital for check-ups kapag nauubo siya at hindi nakahinga, pero hindi naman siya na-diagnose sa kung anong sakit. It was just that she had a cough and couldn't breathe sometimes. Why don't you go home first and change clothes? You look like a mess. Bero ni Mama ko. Ma, I know, I'm sorry marami nang nangyari kagabi na pati ako ay hindi ko alam kung bakit sumabay pa yan. But I'm okay now. Pero si Kiara ma, she'll be okay soon anak. Matapang ang anak mo. If only she could see you right now, mapapagalitan ka. Panay niyan dahil sa itsura mo ngayon. Ngumiti ako ng tipid. Dito lang ako ma, hindi ko iiwan ang anak ko. I kissed Kiara's hand. Naiintindihan kita anak, nandito lang din ako. Thank you ma, pasensya na. At pinag-alala ko pa kayo sang sobra. Tawagan ko na lang si Manang Jose at magpapahatid ako ng masusuot mo at iba pang gamit na kailangan dito. Lalabas na rin ako para bumili ng makakain. Tumango na lang ako. Salamat ma. Ngumiti siya sa akin at lumabas na ng kwarto. Zyron POV. Wala na ka bang ibang gagawin bukod sa uminom? What the hell happened to you man? Nagiging babysitter mo ko. You're so unbelievable.
I don't look up nor say a thing to this jackass. Shit. You have a problem. Babae yan ah. Kailangan pa na problema sa babae. Para na lang kung si Kiana yan. He would not stop, would he? I gripped the grass tightly, hearing that name. Z, come on. Mukha na akong tanga dito. You can talk, I listen. Inubos ko ang laman ng baso ko. She does not love me. Oh, kaya pala naglalasing ka dyan. Come on, we know that from the very first that she would not left you if she loves you. Kailangan ka pa naging bobo. I glared at him. Mas lalo lang uminit ang ulo ko. Kagagawan lahat ito ng Javier. Bakit ba ako naniwala sa matandang yun? Lahat ng sinabi niya sa akin ay kalokohan at nagpapaniwala ako doon. Tangina. Sarili kong ama, gagawin ang lahat, masira lang ang kung anong meron kami ni Kiana noon. Damn old man. Kasalanan ni Javier, Carlo. He said shits to Kiana. Sineset up din ako sa gabing nahuli kami ni Kiana na may kinama raw akong babae. And the worst part was that I also believe his lies. I'm gonna slaughter that old man. Binato ko sa kung saan ang basong hawak ko sa galit. Teka, ano? You fucking heard me. What the hell? Right, pinaglaruan kami at nanalo ang matandang yun. Damn it. And last night, she just said that she does not love me anymore. She was still angry, man. She lost me dahil ginawa kong hindi ko naman talaga ginawa. He stood up. He ran his fingers through his hair. So anong ginagawa mo dyan? Go tell her that what happened back then was not real. Na plinalo lang talaga yung paglayuin ng landas. Napakademonyo talaga ng tatay mo, Z. It's your own happiness, yet he just threw it like it was some kind of useless shit. Bigla akong natigilan. Parang kanina lang. Inaalala niya sa akin na hindi ako mahal ni Kiana, and now he was changed his mind and he wants us to be back together. Umiling-iling ako. I tried, okay? I tried to tell her everything but she was so hurt. At bago ko pa masabihin ang explanation ko, inunuhan niya na ako. She will not believe anything. What I'm gonna say, that's what she told me. Napainom din siya at nagmura. You both pack up. Hindi na ba talaga maayos yan? I shrugged my shoulder. Sarado ang puso at isip niya sa akin, malabo na. And I promised her that I won't bother her anymore. And I'm so fucking mad, dude. Pero, pagbibigyan ko siya sa gusto niya. What the fuck? Okay ka lang ba? Ba't ka ba nangangako ng ganun kung labag naman sa kalooban mo? Napatawa na lang siya sa kalokohan. Tangina, ang gulo mo rin no? She's hurting everything I'm near here. She is. Na kahit galit na galit siya sa akin, he's still hurting. She's always cry every time we face each other and I hate that view. It's not the end yet. You can make things right, of course. But I have something to take care of first. I clench my fist. Don't tell me. I double did mo ang tatay mo na nanahimik na. If only I could do that, I would. Pero anong kinabangan ko sa abo nun? Pasalamat siya, abo na siya. Someone is making its move. What do you mean? They tried to kidnap Kiana last night. You're fucking kidding me. I wish I am. They don't stop, yeah? As long as I live alive, they won't. Fucking enemies, and fuck this whole thing. Can we just live a normal life? I'll be flying back to US 3 days from now. I need to plan. Now that's their targeting her.
I can't lose her for the second time. Whip. I'll make her fall in love with me again. I might throw up, dude. Keep it yourself. Ayaw mo na sigurong maging kabet. Katay mo nga, may anak na yung tao. Fuck. Kaya ba niya hindi niya ako mahal? Damn it. Ngayon ko lang naalala na may anak nga pala siya. At yung tinatawag niyang babe. Is he her husband? Boyfriend? Live-in partner? Fuck. Umigting ang panga ko sa naisip. She already found someone and built a family while I'm still fucking here. Umaasang maayos ang lahat pero huli na pala. Damn, Kiana. You hurt me so bad. So bad. Biglang tumunog ang cellphone namin na nasa ibabaw ng mesa. Nagkatinginan kami pareho ni Carlo at sabay namin kinuha yon. It was Dr. Saminaru Zaku, ang kapatid ng kaharap ko ngayon. I opened the picture she sent. Kunot ang noo. Why did she even send a picture of a kid? Hindi ko na sana papansinin when I read the message. Doesn't she look like Z? That was the message. Nasamid naman si Carlo sa isang tabi. Fuck. The hell, Sam. Tumunog ulit ang cellphone ko. Another message. Zyron Oliver, look at my cute patient. She was your younger girl version. You both have the same gray eyes color. Nakunot ang noo ko sa nalaman ng mensahe ni Sam. Napatingin na lang ulit ako doon sa picture ng batang babae. Tinitigan ko itong mabuti. Check every feature she has. Nanikip ang dibdib ko at hindi ko maipaliwanag kung bakit. I can't take my eyes off to this little girl. Sam was right. He had the same eye color and damn it, like I am staring at myself back when I was 4 or 5 years and pinagkaiba lang babae siya. I look at Carlo na nakatitig na rin pala sa akin. He seems like he was watching what would be my expressions as. She does right? Parang bata kong tanong. He just shrugged his shoulder and turned around. What the fuck? Tumingin ulit ako sa picture. Hindi ako makapaniwala na posible palang may kamukha ka. Para kaming carbon copy na batang ito. And I can fucking explain why I'm so happy and at the same time hurting seeing her. I even wanted to fucking cry. What the hell is the meaning of this?